si Martin Romualdez isn't the type na natatanggapin niya yung kapahiyaan. Isipin mo, magiging akusado siya, the accused, isang at kung ma-convict siya. Oh, ano sa tingin ninyo? Hindi biro yan. Kahit sabihin pa natin na conspirator sila ng mga taga Malacanang, ilalagay nila, that's why it's called jeopardy, because you're in danger of going to jail. So, ewan ko kung bakit naiisip nyo pa na ay bola-bola lang yan, ay pakitang tao. Kinasuhan siya at hindi naman sila magkasundo ni OMB Boying. Pagkakatiwala ba niya ang kanyang karir at ang kanyang kalayaan sa isang tao that he doesn't even like, pero napakisip-sip dun sa non-government official? Sinabi ko na, pag wala pang hatol, walang impeachment. Kung walang impeachment, edi syempre pwede pa siyang makakatakbo. No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung right niya to run is like a property right. Hindi yan pwedeng basta i-take away sa kanya kung walang due process. So ano yung due process? Dumaan siya doon sa trial. So parang kasi ang lumalabas, pinalalabas ng iba na ganun nga si VP na nanununtok, parang walang kakontek-konteksto. That plus, it happened such a long time ago, she's no longer that same person. Na parang, ganong katagal nyo i-bring up yan sa kanya? Di ba nga recently lang yan gusto niyang pugutan ng ulo si BBM? Ginawa ba niya? Did you notice that there is no crime that punishes our thoughts? As long as it stays in your head, that's not a crime. So, hindi ba kumbaga, your leaders are misleading you. Yung mga pinakikinggan ninyo, hindi nila binibigyan ng konteksto or even depth yung mga facts na ipinapakain sa inyo. Anton says, ma'am, kaya lang po ako nag-ask ng ganun kasi maraming nagtataka ba't ganun ka-OA yung dami ng lawyers. At bakit po nila iisipin na OA yung maraming lawyers? Mayroon ba silang sila ba po ang nasasakdal? Isa-isa lang naman makakapagsalita ang lawyer. So, one topic per lawyer. Halimbawa, may 6 na grounds. Ay di may tigi-tigi isang abogado para dun sa mga grounds na yun. Kailan ba naging issue po yun? Hindi po ako galit sa inyo, sir. Kumbaga, pinipiloso po ko lang yung mga taong gumagamit doon. Sabi ni Ma'am Aliza Price, pwede po ba ma-disbar si Luis Lo? Kung may grounds, pwede niyo namang ireklamo. Sir Berting, maraming salamat po. H. Mark says, do you think the ombudsman is really out to get Tampi? Parang bola lang lahat. Alam nyo, para mai-announce siya at makipag-negotiate pa si OMB Boying sa kanya, totoo na po yan. Ewan ko kung bakit nagdududa kayo. Si Martin Romualdez isn't the type na natatanggapin niya yung kapahiyaan. Isipin mo, magiging akusado siya, the accused, isang at kung ma-convict siya. Oh, ano sa tingin ninyo? Hindi biro yan. Kahit sabihin pa natin na conspirator sila ng mga taga Malacanang, ilalagay nila, that's why it's called jeopardy, because you're in danger of going to jail. So, ewan ko kung bakit naiisip nyo pa na ay bola-bola lang yan, ay pakitang tao. Kinasuhan siya at hindi naman sila magkasundo ni OMB Boying. Pagkakatiwala ba niya ang kanyang karir at ang kanyang kalayaan sa isang tao that he doesn't even like, pero napakisip-sip dun sa non-government official? So, pansinin niyo po, it has to make sense. Bakit ipapahiya, gagawing akusado o respondent, patatayuin yan, at pag nagka-finding ng probable cause, pupusasan yan sa tingin ninyo, tatanggapin ni Martin Romualdez yung ganyang klaseng treatment? Yung tipong, yun, for the sake of moro-moro, for the sake of, kunwari, pretend to get away with it. Guys, it's harder than you think. That's why it's called double jeopardy or jeopardy, because they are in danger. Paano kung hindi makontrol yung judge? O convict siya? Masasabi niyo pa ba na ay bola-bola lang lahat ng mga yan? Impossible na kaso po ba si Luis sa pagtatago ng asawa niya? Naku, ilang beses ko na po sinagot yan. At ang isang kasagutan dyan,
Ang isang tinatanong dyan sa akin, makukulong ba siya? Pwede ba siyang makasuhan for that? And so on. Pwede ba patanggalan ng lisensya dun sa pagtatago sa kanyang asawa? Mayroon po kasing depensa doon, pero ayokong ibigay kasi ba't ko naman sila didepensahan? Sa mga katanungan na ganyan, baka inadvertently matulungan natin sila dun sa kabila. Noon may show na kwarta o kahon, pero sa HOR may show na demanda o kahon. Sabi ni Vinny, in MR's case, it's more of he's the danger rather than he's in danger. No, sir, I'm sorry, but that's a very specific legal term. Jeopardy is a very specific legal term. No, it is not more that he is the danger. Sorry, I know he's the villain in our story. And ako talaga, I agree with that. He is the villain. But that doesn't mean that there is any less jeopardy. Tama, nangayat nga siya. So tingin ko kaya alam kong totoo yan dahil nga sobrang halatang halata yung stress sa kanya. Hindi ako naaawa, don't get me wrong. I want him to go through I want him to go through trial. I want him to get a fair trial, something that was denied to many people in the past. And remains a real possibility. If they fail with this, here, pwede pa mag-file? Yes, pwede pa po sila mag-file. What a weird thing to say. Sabi ni Sherry, sa Supreme Court na lang po talaga kami naniniwala ngayon. Paano yan? Hindi naman dadaan ka agad yan sa Korte Suprema. Maghihiring pa, magta-trial pa yan sa Sandigan Bayan. Have you been to the Sandigan Bayan? Ewan ko kung mga abogado kayo, pero nag-appear na po ba kayo sa Sandigan Bayan? Mas scary sila, sa totoo lang. Dahil sa Congress, ang dami ko ng nadbiling kodel. Ano po yun? Arwana says, pero attorney, di ba parang doon sa impeachment case sa presidente ni file para ma-dismiss na lang? So parang like file it now since Boying is still there. Ang impeachment po walang kulong. Hindi na siya ma-double jeopardy pag upo ni VP. Sir, ma'am, wala pong jeopardy because that is not a criminal case. Impeachment is not a criminal case. Dahil lang dun sa 1-year rule yun na hindi siya ma-refile within the period of 1 year. But it can be refiled the year after that. Why are the comments from Ashley Live so weird? Sabi ni Ma'am Shari, I only attorneys like you, Attorney Trixie, my friends are attorneys. Oh, must be fun. So, huwag pong kakalimutan ha, bago tayo magpatuloy, like, share, follow, subscribe. King Enanyo says, kawawa naman ng mga matitinong empleyado ng NBI na gagamit ang ahensya sa pamumulitika. It's actually a good point. Shake and Bake says, I don't believe Sarah will be impeached. Charlotte says, halata po masyado ang Injustice Committee, wala na po sa hubog. Guilty na agad si VP, calling it probable cause. Kunwari. Can VP Sara still run in 2028 if the impeachment goes to the Senate? Po, of course. As long as hindi tapos, okay, paulit-ulit yung tanong. Sinabi ko na, pag wala pang hatol, walang impeachment. Kung walang impeachment, edi syempre pwede pa siyang makakatakbo. No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yung right niya to run is like a property right. Hindi yan pwedeng basta i-take away sa kanya kung walang due process. So ano yung due process? Dumaan siya doon sa trial. Sabi ni Guillermo, dapat talaga tanggalin ang pag-immune para wala nang mag-abuso sa HOR kasi yung alam nila, mali pinipilit nila maging tama bilang mga kapatid. Maybe we should just teach our men and our boys not to do that. Sabi ni Felix, sa admin ngayon, may maganda pa bang output sila, hindi naman sumusunod sila sa batas, benda law admin. Sabi ni John Lewis,
Mas naging legit news si Harry Roque kaysa sa palasyo. Magaling din si Roque na sabihan niya agad si Zaldico mag-apply ng asylum sa France. I'm pretty sure that Zaldico has lawyers that would have advised him that as well. Parang last push na talaga nila itong impeachment cases this year kasi after this, most likely babalimbing na yung iba since mas malapit na sa 2028 elections by that time. Yep. Sana magkasama kayo ni... Uy, ano ba yan? Bakit pa na-promote ninyo kay Attorney Neil dito? Ginagawa niyo po ba yan sa kanyang site? Pumupunta ba po kayo sa page ni Attorney Neil at sinasabi, sana magkasama kayo ni Attorney Trix? Ganon. Sana nanonood din po kayo sa Luminous. Sana invite niyo din si Attorney Trix sa live ninyo. Ginagawa niyo po ba yon? Kailangan. Kasi panay ang promote ninyo dito. Wala naman akong masamang tinapay. Gusto ko nga si Attorney Neil eh. Pero wag naman po yung ganyan. Magpasintabi naman po. Sabi ni Ma'am Malu, grabe si Sendena. Sinabi niya kay VP magnanakaw. He whom the gods wish to destroy first they make mad. Huwag po magagalit. Bakit pa nila ina-entertain si sinungaling na Trililing? It's for they share goals. O sige Alan, doon na lang kayo. Pasintabi. Yun lang ang hiningi. No, I have not seen. You don't tag me. Di ko nakikitang ginagawa niyo yan. No. Kayo Huwag niyo akong bulahin. Thank you kay Vinny. Congresswoman Luis rape case of her husband hid her husband while she's serving as judge. Judge? Hindi naman nag-judge si attorney, She was his counsel. Kasalanan ko pa ngayon. Please, kalma at maging pasensyoso tayo kasi baka imbis na madagdagan tayo ng DDS, mabawasan pa. Ano na naman ang ginawa ko? Kayo naman po yung nag-aano dito. Matagal na yung rule na yan. Ay, alam niyo po ba yun? Si Attorney Neil po ba ay pro-BBM? Hindi. Bakit kayo ganun? Bakit personalities ang dinidiscuss ninyo? What do you mean, bakit niya tinago? Anong ibig sabihin nun? Siya yung counsel. Tinago niya allegedly yung husband niya. Hindi po siya judge doon. Anong ibig sabihin ninyong bakit itinago? It has nothing to do with if she was sitting as judge. Judge po yung nag-order. It's really gaslighting yung ginagawa niyo. You've been asked na tinatanong ko, why do you keep bringing other people into the discussions here? It's number one, distracting. Number two, you're pitting personalities against each other. Hindi ko na nga sila pinag-uusapan kasi I don't know enough about them to endorse anybody. Pagkatapos sasabihin ninyo, kalma, hindi naman ako galit. Tapos sasabihin ninyo na yun, buti pa siya, hindi na upset sa mga ganito. Ang tagal-tagal na niyan ng rule dito and you know it. So now, parang ang lumalabas, kasalanan ko na mawawalan o mababawasan ng DDS. Right. Yes, sabi ni Jeka, dismiss na po ba yung rape case ng asawa ni Luis Lo? Yes po, tapos na po yan.
It's great that VPISD didn't attend the COJ stupidity. Baka masuntok sila. I'm pretty sure. Alam nyo, ganito ha. It is true that years ago, when she was mayor, and she was very young at the time, she lost her temper at a sheriff. Bakit? Nagpipilit siya to serve an eviction, ejectment doon sa mga ilang mahihirap. Ngayon, ang ginagawa ni VP at the time, mayor siya, she needed some time para mailipat niya yung mga mahihirap na taong yun. Ayaw makinig ng sheriff. Ayaw niya makinig. So, she lost her temper. Kasi ang tagal niya doon, mainit ang araw, mainit ang panahon, at kawawa yung mga tao. So, I think it is unfair for us to ascribe na ganun pa rin siya ka-short-tempered when that incident happened decades ago. Yeah, more than a decade ago. Parang, hindi ba natuto si VP? Hindi ba siya nagbago? Hindi ba siya nag-mature that you will keep bringing that up? Diba? And by the way, yun na nga, the sheriff deserved the punch. We understand that. Still, it is an issue that is being raised against her, and in fact, has been the subject of a disciplinary case against her. Ang tagal na po niyan. I don't think it serves her well by bringing it up and then trying to ascribe something, interpreting it in some other way. Parang, hindi ba, she is not the same person she was then. Yan ba na panalo ni Attorney Manscarpio yung na-dismiss na kaso? I do not know that part. Hindi po sinasabi kung ano po yung work na ginawa ng law office. Law office, hindi necessarily si Attorney Carpio. Yun, sabi ni Miley Rose, she's pregnant as well, very hormonal. Nandun ako sa Davao nung nanuntok si Mayor. The night before that day, may malaking baha na nangyari sa Matina at may mga namatay. So she, not he, she asked the sheriff to suspend the demolition for just 2 hours. Correct. So parang kasi ang lumalabas, pinalalabas ng iba na ganun nga si VP na nanununtok, parang walang kakontek-konteksto. That plus, it happened such a long time ago, she's no longer that same person. Na parang, ganong katagal nyo i-bring up yan sa kanya? Sabi ni user, di ba nga recently lang yan gusto niyang pugutan ng ulo si BBM? Ginawa ba niya? Did you notice that there is no crime that punishes our thoughts? As long as it stays in your head, that's not a crime. So, hindi ba kumbaga, your leaders are misleading you. Yung mga pinakikinggan ninyo, hindi nila binibigyan ng konteksto or even depth yung mga facts na ipinapakain sa inyo. Di ba recently lang gusto niyang gawin ito? O sige, lahat din dapat ng mga libro that suggest acts of violence, dapat pala, bawal na natin yan. Magse-censorship na tayo. Na tayo. Di ba you're taking it to extremes? Ano yung interpretation ng batas sa mga ganyan? It should always be reasonable. Pero syempre, baka hindi nyo po naiintindihan yung reasonability. Can VP get away with grave threats filed against her by the NBI? Bakit yung term na ginamit ninyo ay get away? Parang makatakas. Hindi absuelto ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ninyo ay makalusot. Bakit? That you are implying that a crime has been committed.
But the Vice President has already said that is not a possible crime because she will no longer be there. O sino yung may crime kung sakasakali? Oh, and not only that, if you will look at the premise, the condition, if she is the victim of an act of violence that would leave her lifeless, that will trigger the damage. So, the argument here is that there is no crime. Wala naman sinabi si VP Inday na pupugutan ng ulang pamilyang B pag siya ay namatay. Ang sarili niyang, ang salitang iyan mula lang bunganga ni Holy Abante. Maganda ito, sabi ni Vinny. Ang gusto ng mga DDH, statesman ang dating ng mga politicians natin kahit ninanakawan na nila tayo. Tama. Mas gusto ko na ang leader na balahura. Pero todo bigay naman sa serbisyo. Kaya siya naman dyan yung mga nagkukunwaring leader wouldn't know leadership if it bit him in the rear end. Hindi nakakaintindi. Hindi, super tamad. Anong ginawa? May mga proyekto ba? Mag-uutos ka na nga lang wala pa. Dami-nabing miyembro ng gabinete, hindi man lang ma-follow up. O anong ginawa mo para mapaigi buhay ng mga kababayan natin? Nada, wala. When was the last time nag-cabinet meeting? When was the last pakitang taong cabinet meeting? Yes, exactly. Sabi ni Huli Jing. Na-discuss ni VP Inday with SAS, nakalimutan ko lang yung details ng chika nila if nag-regret ba siya na pinunch ni Sheriff. But I remember she said, nag-grown up na siya. Correct. And that's also what we're saying. When will the bringing up of this incident end? Katagal-tagal na yan, she is no longer the same person. Pero, even as a joke, even if we support her, somebody will still ultimately bring it up. Di ba tayo makaka-move on dyan? Parang ini-imply ninyo that this is something pa that she's proud of. She's not. But, it's justified. Sabi nila Kwatsyarang Bisaya, kawawa naman si Sheriff. Parati daw na-bring up. Di na naka-move on. Sabi ni Alvin, tunay ka ma'am. Yung iba dyan tatanggol pa ng mga hangal na B, wala naman ginawa. Sabi ni Carl Steen, yung ala disente na nakabarong, naka-Amerikana o nakagown mga panggap professional magnanakaw. Sabi ni Ma'am Nerissa, they keep bringing that issue up kasi yan lang ang meron sila, walang mahanap na ibang issue. Alam mo, nasa ano ako nun? Nasa IBP ako nun. Ako ang spokes ng IBP at the time. And it was very, very controversial. Pero ako, given the kasi nga, pag nilalabas yan, yun lang video na yon, walang context. Sabi po ng kasama nyo sa The Spokes regarding sa pag-file ng case ni Attorney Mans, totoo ba na may immunity ang Committee on Justice? It's called parliamentary immunity or the speech and debate clause. Pinanggalingan yan sa US Constitution. Ang ginagawa at ang sinasabi, whether it is sa privileged speech o sa inquiries in aid of legislation, mayroon pong parliamentary immunity for that, particularly for libel. So, sino yung nagsabi nun? May mali yan Kaya posible, kaya naka-file si Attorney Mans, mayroon silang kasagutan sa parliamentary immunity na yan. Ayon sa kanilang pag-file na kaso, sabi ng Korte Suprema sa ilang mga kaso, kung ang isang public official ay lumabag na sa batas, labag na sa batas at sa kanyang ginawa, mawawala yung immunity niya sa kaso.
They are considered a private person and no longer covered by the privilege. Pag naproklama na ang isang kandidato bilang presidente kaso na-impeach siya, makakapag-oath taking pa din ba siya? Hindi na po. Hindi na siya presidente. Once na-impeach siya, automatically hindi na siya presidente. Sabi ni Maripet, curious pa rin ako kung ano talaga ang nangyayari at nagkaroon ng sugat sa leeg si VP Sara, praying always for protection. For protection. Inoperahan yata siya. Wala po bang standard KPIs? Ano po yung KPIs? Please spell out bago po kayo gumamit ng abbreviation. Social na ngayon ng mga magnanakaw, nakabarong na at may position pa. Pwede po bang magsalita si Saldico sa Congress pero virtual lang? Kung papayag ang Congress. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng tuloy-tuloy sa kanilang pagsusuporta sa amin dito sa Luminous. Maraming salamat sa inyong pasensya. Maraming salamat sa lahat ng hindi nagpapatrigger or nagtitrigger sa amin. Maraming salamat sa lahat ng hindi nagsasabing kalma. Kasi kalmado naman kami, kayo lang ang nagbabasa ng hindi pagkakalma. Are the chickens and Serb sleeping? Yes, they're scattered all over the room. But Serb is here on the floor. Hey, Serb. Gusto niya makita? Hindi makikita ng mga nasa TikTok, but we can show you, Serb. Dito siya sa sahig. Yeah. Can you see him? Cerberus. Ayan, alam niya, narinig niya, tinatawag niya siya. Kanina malayo yan eh. Lumapit. Hey, Serb. Cerberus. Hi, say hi. Say hi. May initan eh. That's why also kailangan ko na matapos yung live para malagay na siya sa aircon. So it's 739 days na lang bago mag-May 8 elections. Sabi ni Ma'am Gracia, miss na nila si Serb. I can see Serb sa red app. He's sleepy. Very sleepy. It's also very hot kaya ayaw niyang gumalaw. Sabi ni Simon Triart, mananatili po akong galit sa kanila, bawal kumalma po. Maganda yung pagkasabi niyo na ganyan. Good night, Sir Simon Triart. Tama ba yan? Jumel says, dapat may nagtitik-tik sa mga buhaya. Tiyak may nakuha na naman pera. Mga yan ngayong araw. Performance level ang mga YAWA. Sabi ni Ma'am Gracia, lumipat ako sa blue, sleep talaga ang Serb. Oh, actually, ayan na. Ay, gising na. Gusto niya makita ulit. Teka. Serb. Serb. Cerberus. You, Serb. 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 Serb, you want to sleep? Serb. Come here, come here. Come here. Nainitan ka. Nainitan. Pakibigyan ng ice. Thank you. He's really feeling hot. Come here. Come here, baby doll. Hi. Ayan, pag umuupo siya, ayan. In front of the fan. Stay there in front of the fan. That's a good dog. Can you see him? May airtime si Cerberus. Actually, dun siya sa ano. Sabi ni Vinny, I hope Serb is hydrated. Always. Grabe weather today, nakaka-dehydrate. Totoo, nilalagay pa namin ng ice. We make ice chunks na malalaki. Lab po, lab? Hindi po. Belgian Malinois. Diba no, Serb? Serbi! Teka, meron pa. Cerberus. Serb. Ayan. He's eating ice. Good dog. Ayan, kasi it's very hot or naiinitan siya. So, pagka ganito, we have him, we serve him ice cubes. Grabe nga po yung init. So, para dun sa mga may fur babies, don't forget to hydrate them. Tama po yung nag-remind. Sino yung nag-remind? Si Sir Vinny, sabi niya, reminder to keep our fur babies hydrated.
Sabi ni Sir Noel, scroll ko na lang mga comments para masundan ko topic for the night po. Ano po kuro-kuro ninyo sa topic defensor tungkol sa ombudsman statement? Share po niya. Ay, babasahin ko po. So, he's humongous but sweet. Yup. Sabi ni Sir Johnny, nakakagalit ang mga House of Crocs, lalo na sa Committee on Justice. Halos lahat ng mga miyembro nila, mga salot sa lipunan, ay na magising na ang kanilang mga constituents na di sila iboto sa May 2028 elections. Dapat matuto na tayong lahat, lalo na yung nasa Pilipinas, maawa naman kayo guys sa ating bansa. Sabi ni Master Sam, tayo po uminom ng maraming tubig, maligo ng ilang beses araw-araw, sobrang init po ng panahon, dami pong namamatay ngayon. Opo, but also baka mabigla kayo, mabill shock kayo doon sa ating tubig, baka magtaas na naman. Thank you kay Sir Kuya Dong at kay Jerry at kay Pisces Girl for following. Sabi ni Ma'am Gracia, punta ka na sa aircon doon, Sir Berus, nakakahiya naman sa'yo. Di bali, may ice naman po siya, Ma'am Gracia. Pwede po ba i-explain yung na-dismiss ng SC na petition to compel the Senate in VP's impeachment? Forthwith. Hindi ba yung House, ilang mga kongresista ang nag-file ng kaso na yon to compel the Senate at the time in the 19th Congress na mag-convene na kagad ng impeachment court dahil tapos na sila dun sa House. Iniintay ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Sabi ni Ayan, I think voting the right people is not enough. That's true. But it starts there. That's true. The system is rigged kasi. That's true. We need reforms talaga. Sana i-push ni VP Sara yan once manalo siya. Which should also be clear in our heads what kind of reforms. Kasi ang totoo niyan, kung iiwan natin sa discretion ng ating mga mambabatas, baka kung ano pang ilagay nila na mas ikagalit pa natin. So, make sure that the discussions include very specific suggestions. Yun, that will be very welcome. Lalo na dito. Sabi ni On Libra, Attorney Abayon is pro-constitution po. But since umaayon ng batas sa mga Duterte, siya ay pinaparatangan ng isang DDS lawyer. Sino naman yun? Ayan na po, pati yung mga ganyang Not everybody is required to agree with everybody else. We can have differences. Lawyers have differences of opinion. So, yun nga yung ayoko Dadalhin ninyo, tapos parang pinagsasabong nyo kami. Yun ang ayoko. That's why I do not like that. I don't like yung magkakaintrigahan pa. Even mga may dadating dito, kahit positive yung sinasabi tungkol dun sa isang tao, may dadating dito and ayan na, away na uli. Tapos magkakakampi naman tayo. It's exhausting, honestly. Tapos what does it do for our discussions? Nothing. I support all of them, lahat ng DDS. Pwede naman akong hindi sumang-ayon sa kanilang opinion, pero why bring it to that point? Sabi ni Libra, replying to a query of Attorney Niels pro BBM daw, sinagot ko naman Sabi ni Sponge, ask lang when kaya mag-start ang trial sa Senate, saka kailan matatapos. Hindi pa po natatapos ang plenaryo, uunahin natin yung plenaryo. Pagka bumoto na po ang plenary sa House at bumoto sila with a vote of at least 1/3, then it will go to the Senate. So hindi natin mag-guess talaga kung kailan. Pero it should be soon. Yun, sabi ni Jongsky, they have committee hearing in the morning, then they will submit it to the plenary in the afternoon. Sabi ni Baisel, the Dutertes are only exposing by their presence na marami sa mga elected and government officials are only in for power and money and not to serve the people and make the country a better place. Sabi ni commentator, ganyan po talaga kapag selective karamihan sa DDS. Kapag may sinabi ka na tama, minsan ayaw nila. Well,
we will just have to keep repeating ourselves until pumasok sa until matanggap. Sabi ni CTM, disappointed with Kong Laila. She used to be a brilliant lawyer. That is true. You know that she used to be one of the top election lawyers in the country. So, in my opinion, she was one of the best. Talaga. And the only woman. So, sabi ni CTM, but power and vengeance consumed her. She changed. I was also one of those people na I really liked her kasi she's also very kind. I had the occasion to work with her once, but I was very, very junior lawyer. We helped out in the elections sa Laguna, and she took care of the lawyers that were under her. She's quite quite a good person. I also met with her when she was in the Commission on Human Rights. She visited our clients who were detained at the time. So, sabi ni M. Padre Juan, grabe ang admin ngayon, parang student council. Pag galit ang presidente ng student council sa isang, gusto galit din ang buong partido. Ay nako, lalong-lalo na sa house. Sabi ni Omi, may hyperkalemia si Laila na sobrahan sa... Akala ko seryoso, grabe kayo. But, nasasayangan din ako. She had a brilliant legal career. Good evening kay Whitemans. Pwede po ba pa-explain yung... na-explain ko na yan. I hear may kumakalansing. Are those your cats? Do they have bells in their collars? Yes, they do. They do. Hold on, where's Bart? Bartok! Bart! Bartolomew! Come inside na. Yung buong assets ni VP na 88 million ay watches and bags lang, ibang mga congressmen. Alam mo, totoo yan. They're so upset at allegedly the 88 million, pero so totoo lang, pag nakita mo yung outfits ng ilang mga kongresista natin, hindi na kailangan ng ransom pag pagka may nangyari sa kanila. Sabi ni Gandalf the White, hi, Pauline, ako nakapasok dito. Kailan po botohan sa House sa impeachment? Di pa po natin alam, but it will have to be pretty soon. Sabi ni Edison, Ma'am, solid po akong Duterte, miss ko na pamamalakad ni Tatay Digong. Sabi ni Jekka, happy ang mga buhaya sa pag-approve ng probable cause. Puro na mga assumption yung ebidensya nila. I agree with this one. Oo, totoo yan, sabi ni John Zaf. You mean damit pa lang, bayad ng ransom? Aba, sa ibang mga okasyon, bag pa lang, bayad na. Diba, there are bags that cost millions. I've, personally, medyo that's out of my league talaga. But I wouldn't buy a bag that expensive unless it was for an investment type purchase. Pero that's not a warning. That's yan. See? Oo, meron kasi use the name notification, tapos kung ano-ano yung nilalagay. Akala mo, attorney, laging attend ng FAMAS ang mga yan, laging nakapustura. Wala naman akong reklamo sa mga gustong magbihis ng magaganda. Pero sana hindi ginagamit pera ng bayan. Sabi ni Gandalf, thanks po for answering. Parang naghahanap pa ata sila ng headcount.
Yes, mukhang gano'n na nga po yung nangyayari. Nakakamiss lang siguro puro vlogs about infra projects yung mga nakikita ko sa algo sa YouTube. Ngayon wala na, puro gulo sa politika dahil sa mga korap na opisyal. But don't lose heart. Okay? This is important. Huwag po tayong magpa-discourage sa mga ganyan. Wag din lang po na tayo, siguro dapat tanggalin na natin sa ating bokabularyo yung mga defeatist statements, yung mga kawawa naman ng Pilipinas, o kaya yung mga, bendalo sila wala naman tayong magagawa, yung mga ganyan. Remember, the reason they're trying to put VP Inday down is because she'd already won the trust and approval ratings game. And she has us. She has us, tayo, we form part of the hammer, kumbaga. Tayo ay nagtutuloy-tuloy ng support. Tayo nag-explain doon sa mga paratang nila kay VP Inday, doon sa kanilang paninira, sa kanya tayo po ang sumasagot, tayo ang sumasalag. Huwag po kayong mawawalan ng loob. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag niyo nang sasabihin na may pag-asa pa ba Pilipinas kasi tayo yun. Kung di tayo gagalaw, wala talaga. It's not something that happens to us, yung mawalan ng pag-asa. It is something that we can deal with. We can always say, ayoko na ng ganito. Ayoko na ng inaapi nila ang ating mga kababayan. Ayoko itong walang serbisyong dinudulot yung gobyerno. Ayoko na ng ganitong klaseng liderato na puro pakitang tao, puro for show ang kanilang mga so-called projects. Ay, nako. So, alam nyo, just by blogging, just by posting, that affirmative statements for VP Inday, malaki ng tulong ng mga yun. Ano po meaning ng newly uploaded pleading ng Supreme Court about Attorney Torion? Hindi ko pa po nakikita eh. So, baka bukas po natin ma-discuss. Sabi ni Ayan, let's just plan ahead. Dapat after VP Sara, have to make sure na may continuity. After, we can't be one step forward, two steps backward. Aabot pa yata sa apo ko sa tuhad current utang. Ganito yan. Utang isn't bad as long as the money goes to the right projects and it is spent efficiently. Kung nanakawin lang, dapat, magalit tayo kasi babayaran nga pa yan ng future generations. Ma'am Karen says, for show din po yung makeup ni Kong Barbers. Ano ba yun? Walang pambayad sa makeup artist. Pangit ba? Hindi ko po napansin. Narinig ko lang and I find her answers and the manner of speaking a little unusual. Parang ganon. I have to have a look at her makeup. I thought it was kind of heavy. So tama ba ako? But I didn't look too closely into it. Sabi ni Simon Triart, may mga Pinoy dito sa Toronto na panay sabi, wala nang pag-asa ang Pilipinas, nakakagalit. Kaso di naman ang Pilipinas ang may kasalanan, kundi ang namumuno. Totoo yan. And yung kawalan ng pag-asa natin, hindi yan nakakatulong. So let's not encourage it. Huwag yung puro, wala nang pag-asa. Parang si Bad Luck Schleprock. I don't know if you remember that character. He used to say, we're never gonna make it. Going to bring bad luck. Ganon. Yung literally bad luck follows this guy around. Di tayo ganun. Ang Pilipino masayahin, optimistic. Huwag pong madrama. As long as we keep a positive mindset and tuloy-tuloy lang and we are aware of our strength because ang dami natin, I'm pretty sure, we will come out on top and VP will win. A pink lippy. Oh, now na-intriga ako. Mamaya pagkatapos ng live titignan ko. So okay, maraming salamat. Totoong-totoo na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsuporta. Thank you very, very much po. Hi, Ma'am Ana Torres from the Netherlands. Okay. Heavy makeup daw, as in mga kuko, pati mga kuko, grabe, taxpayers money, doon napunto. Oh my gosh. So, ano po ang itsura ni Sendanya sa personal? Si Percy Sendanya? Ganun, exactly like he looks on TV. You'll recognize him in person. You're welcome, Sir Peter. Sabi ni Legato Summers, sobrang tribalistic na mga ganyan. Nakikinig sa ibang vloggers, nagugustuhan yung narinig nila, tapos gusto nila yung ibang vloggers na pina-follow nila, magustuhan rin yung naririnig nila. Well, it's everybody.
I understand, ma'am. Okay lang po yun, pero yun nga, tama, let's not take it to extremes. At saka, there's a way to do it. Halimbawa, itong, yung mga nag-explain na si Attorney Abayon is TDS, but he adheres very closely to the Constitution, etc. Okay yun. Hindi naman yan kumbaga, hindi na kailangan ng pasintabi yan. Pero yung mga, pa-comment naman kay Attorney Abayon, paano ako magko-comment? Hindi ko naman napapanood. Ang dami ko nang ginagawa. Pagkatapos yung mga parang dinadala nila dito yung discussion. Gusto nila sang-ayunan ko or whatever. It's really very distracting if we're talking about a very particular topic. Number 1 yan. Number 2, yung advertising. You're advertising other vlogs here on my wall. Magpasintabi kayo. Yun lang naman eh. Yung magsabi ng excuse me, but I think it is important na marinig nyo itong taong ito. Sabi niya ganito. Pero yung mga wala na kayong hindi na-divulge na information, tapos you're drawing the crowd away from the discussion here. That's not fair. That's not respectful. So we respect each other's space. Alam mo, marami akong kaibigan na vloggers. So hindi ako nagagalit kapag nababanggit sila. Nagagalit ako pag ini-endorso nyo na at ina-advertise niyo dito nang wala man lang pasintabi. Because it is only fair. Also, I noticed that other people don't do that for me. You don't, very few people will bring my name to another person's live or whatever and say, pakinggan nyo din si Attorney Trixie or whatever, ganyan. I have never asked anybody to advertise, but I'm always grateful if you're going to do that. Yun nga lang, I don't want you also to inadvertently be rude to other people. Nadadalhin nyo or parang i-advertise ninyo, you will post something in my name somewhere else. Ang gusto ko is that we all get along. So, hindi naman siguro rocket science para magawa natin yon, di ba? So, thank you kay Legato for bringing that up. Wala pong bagong release na video si Saldico. The ones that some people are reposting is actually AI. So be careful din po tayo sa mga ganyan. Sabi ni Vinny, maraming non-DDS lawyers ang tinatag as DDS because their narratives are leaning towards VPISD. And yeah, that's not a bad thing. Okay, hi Kenzo, hi kay Rams the Explorer, Bisayang Dako, hi. So yan, maraming salamat. We will see you. Or it's almost exactly midnight. Pabutin na natin ng midnight. We will see you later and I hope you all have a good night. Manood po tayo ng The Spokes, 8 a.m. bukas sa Billionario News Channel. Guest po namin, Attorney Michael Poa. So maraming mapapag-usapan dyan. Okay, thank you very much. Good night everybody. See you very soon.